And good morning, good afternoon, or good evening sa inyo mga kalahi. Nasaan man kayo sa mundo. Alam ko may nanonood sa ating taga-Hawaii at maraming salamat sa iyo, Sunny and Darcy. Dahil kahit Tagalog to, hindi nyo naintindihan, ay pinapanood nyo pa rin. But then, ito na ngayon yung unang araw natin sa ating pagbabalik at huling araw sa ating 100-day countdown. Hindi ko alam bakit May 9 ay naka 100 na tayo. Dapat bukas pa. But then, ganun pa man, baka hindi natin nakumpleto ang 100 days, baka may nakaligtaan tayong araw o na-skip. Hirap ako magsalita dahil nag-candy pa ako, no? Sinigurado ko na meron akong bitbit na ganito. Ewan ko, pagdating sa way, ito yung naging paborito ko. At napansin nila, paborito ko rin yung what do you call that? Red Bull. Pero lately, nagustuhan ko yung Monster Energy Drink. Ngayon, hindi na ako naglalakad ng umaga. Yan, kasi wala na akong pupuntahan sa tindahan sa Hawaii. Malapit na ang tindahan. Tatawid na lang ako ng kalsada. Yun na yung tindahan dito. At yun ang kainaman dito sa Pilipinas. Dahil ang lapit lang ang mga tindahan. So, hindi ka lalakad ng malayo. Compared sa Amerika, kailangan mo sumakay ng kotse at mag-drive. Pero buti na lang dun sa Ewa Beach. Malapit lang. Ganyan din sa St. Anthony. Malayo daw pero nakita ko yung shortcut at nilakad ko yung gubat. Lumabas ako sa bahay nila Darcy at naglakad pa ako ng konti pa para makita ko yung convenience store. So, ako ay rest assured na kung nasa Hawaii ako, alam ko na kung saan ako pupunta. Pag ako'y na bored, kailangan kong bumili ng kung ano-ano to treat myself, to relax, to gain my independence. At ngayon din naman, siguro ang inaalala ko ay sa September. September, no problem kasi Ewa Beach pa rin tayo. Pero pag pumunta tayo ng Long Beach, California, yun, mangangapa na naman tayo. O kaya pag October, ay nagpunta tayo ng San Francisco, mangangapa din tayo. Nevertheless, I surrender myself, no, to the will of the Diwata sa kalooban ng Panginoon kung saan tayo ihahatid. So, ngayon ang araw na ito magtatapos ang ating 100 days countdown. Bakit nga ba? Pero ano nga ba ang mga nangyayari sa mga panahon iyon? Sa panahon iyon, nagsimula tayo ng, I think, January 30 tayo nagsimula ng countdown natin. At sumunod doon ay nagpunta tayo ng, saan tayo nagpunta? Ng California, no? We've been to Los Angeles, California, to Las Vegas, sa Long Beach, para mag-promote ng hilot natin. At doon, sa Los Angeles, na parangalan tayo, kinilala ang ating pagsusumikap na ipakilala ang hilot sa mga Filipino-American citizens. And then, dumating ang panahon na matay ang tatay ko, March 6. At pumunta tayo ng Siargao. So, napakalungkot ng mga pagkakataon na yun dahil within our countdown ay nasama ang kamatayan ng tatay ko at naging ganap tayong ulila. Pero, imbes na magpaputol tayo ng buhok, ipinanatili sa atin ng mga diwata ang buhok nito dahil itong buhok nito ay hindi connection sa aking pamilya, kundi connection ito sa ancestor. And through this, parang sinasabi rin na habang tumutubo ang aking buhok, ay ganun din pa rin ang ugnayan sa aking mga magulang. Supposedly, pag nawala na ang nanay at tatay, ganap na tayong ulila, ganap na tayong walang magulang. Pero it's strengthened na while I'm still alive at ang buhok ko ay nakakabit sa aking ulo, ito ay nagdurugtong sa akin at sa mga duwata na pumapatnubay sa atin. At maraming salamat dahil kasi pinanatili niyo ang aking buhok. Although, it doesn't matter kasi nagsimula naman ako kalbo at meron ako mga panahon na from year 2000 ay nakikita niyo akong kalbo. It doesn't matter kung may buhok o walang buhok. Siguro yung kilay na lang, no? Hindi ko alam. Pero napagtripan din to na tanggalin ang aking kilay during the time na ako'y nagbibigo host. No? So, opo, nagbibigo host po tayo. At ngayon, hindi ko na kasi na aasikaso yung TikTok and I'm planning to say goodbye, to sign off sa TikTok na totally magpaalam. Hindi ko pa po alam
Dahil kasi nga naman wala naman tayo masyadong activity, nag-upload lang tayo. And most of the time, dito ako sa YouTube talaga nag-upload. At kayo po ang inaasikaso ko. At ilang sandali na lang, no? Ilang panahon na lang siguro, ay ma-reach out na natin ang ating 3,000 subscriber. Dahil as of this moment, habang nire-record ko to, ay nasa, ilan na ba tayo? 2,906 subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagtatyaga sa panonood sa aking mga sinasabi. But nothing special. I'm just updating myself kung ano man nangyayari from January 30, 2026 hanggang ngayon, May 9, 2026. Sa ngayon, pagkadating ko kagabi, nagkaroon ako ng problema sa tenga. Itong tengang ito, parang nabibingi. So parang nagkaroon ng clog yung air cabin pressure. But nagsimula ito nung kami ay nagpunta sa Lanay Island through Lanay Air. So buong magkabilang tenga ay mayroong problema. The reason why kasi meron pa rin akong problema kasi nasipon ako. Kaya siguro bumara to at doon nagkaroon ng inflammation ng maga. Kaya talagang maga siya. Kaya medyo hindi ako makarinig dito. Even salita ko, hindi ko masyadong naririnig. Pero sana naririnig niyo ako. So, I'm planning to take a rest sana for the whole day. Kaya nga lang, bukas, May 10, birthday ko, meron tayong klase. Kailangan kong gampanan ang aking pangako, ang aking tungkulin sa kapwa natin Pilipino. At bukas, ang araw natin ng pag-aaral is about cleansing. So, since about cleansing, tinatanong ako, ano bang gusto mong mangyari sa birthday ko? Ano nga ba? To be honest, naging malinaw to sa akin noong May 1 during the ritual na gusto ko ma-regain ko ang aking authority sa templong Antuhang sa bahay kasi nga lagi ako umaalis. No? So I think I have to end up yung pakiusap ko at bayaran ko ang nararapat in order for me to have my own authority back, no, sa templong Anituhan. Although sa mga panahong iyon, marami ding mga tao na, halimbawa, yung kapitbahay gusto maki-drainage na gagawing tambakan ng basura, ng tubig, ang aming lupa. I will stand my point na hindi kami basurahan. This is the property of my tatay. Kahit hindi porket patay na ang tatay ko, ay magkakaroon kayo ng lakas ng loob na angkinin ang teritoryo na ang lupa na ipinundar ng aking mga magulang. It has a clean title, pinabayaran ko ang buwis dito, and I am maintaining it. This is not your property, this is my father's property na ilalakad ko na mapupunta sa aming magkakapatid. Yun, I want to make sure that the land is ours, napapakinabangan to ng templo, at hindi porket templo kami ay meron kayong karapatan na mamasukan sa amin dahil hindi naman kayo miyembro. No? Only the members will have benefit from all of the works that I have done. And then, when it comes sa Hilot Academy, sa mga aralin natin na isinusulong doon, I just realized at pinarealize sa akin, hindi lang nila kayo magbaya, kundi ni Bae, Lamiga, at ni Lakay, Anita Ogara, na maraming mga nag-aaral sa atin na title lang ang gusto. Sa akin, kung kayo ay mayroong titulo, hindi siya basta-basta title lang, kundi ito ay may responsibility pananagutan na i-embrace mo, na akapin ang mga tungkulin bilang isang Hilot Binabaylan. Ngayon, kung ipapakilala mo ang iyong sarili bilang Hilot Binabaylan, ay kailangan makita ng mga tao na ikaw ay gumaganap ng iyong tungkulin. Hindi sapat na sabihin mong Hilot Binabaylan ka, pero ang magiging expectation ng mga tao ay gawain mo, personal na gawain mo. At hindi katulad sa ginagawa ko. We should be unified. Kailangan po ay pareho tayo ng ginagawa. Hindi lang sa salita, hindi lang sa titulo, kundi sa gawa, sa layunin. Lagi kong sinasabi kay Lakay Magbaya,
ang una nating lakay, ang punong katalunan ng Templong Anituan, na lagi kong sinasabi, dapat na iisa tayo ng kaisipan, iisa tayo ng layunin, para iisa din ang kahantungan natin. At sa dami ng Pilipino, at sa daming organisasyon na itinatatag, tanging Luntiang Agama lamang ang umakap sa katutubong pananampalatayang Pilipino. Tayo lang ang nagtaguyod. Merong iba, yes, merong iba. Pero in terms of legality, binibigyan natin ng juridical personality ang ating mga pamamaraan. Katulad ng hilot. Kung mapapansin nyo sa hilot, merong TESDA. Ito yung wellness massage. At meron ding PITA na dapat ay medical hilot. Pero they pattern it again na parang pareho sa TESDA. Pero wala sa kanila ang umakap na magsusulong patungkol sa traditional diagnostic method natin, ang tawas. At mula sa kanila, walang ibang paaralan kundi ang Luntiang Agama lamang ang nagtuturo ng patungkol sa kaluluwa. Yung pitong kaluluwa, ano ang kanilang tungkulin, ano ang kinalaman nila sa paglago ng tao, at pag may isang kaluluwang nawala, ano nangyayari. No? At tayo lang po, meron nun. Although merong iba ring paaralan ng hilat sa ibang bansa, we acknowledge that, but they never have thought about the seven souls. Only us in Hilot Academy are teaching those things, ano ang kahalagahan ng kaluluwa sa katawan ng tao para maging buhay. So para sa akin, no, maganda naman po ang ginagawa ni Bae Lamiga na pag-iingat, pagbabantay sa interes ng pagiging Hilot Binabaylan. We want our Hilot Binabaylan to become a practitioner, not just a title holder. Being a practitioner of Hilot Binabaylan is also a lineage carrier. Tagapag-ingat ka rin ng karunungan. Kasi paano mo iingatan kung hindi mo rin alam? Paano mo malalaman kung hindi mo isinasagawa? Paano ko matututo kung hindi ka mo isasagawa? Ang pagiging hilot natin ay hindi spoon feeding. It's not procedural na katulad ng sa ibang klase ng panggagamutan na may or massage system na meron talagang step 1, step 2, step 3. Meron tayong protocol sa panggagamutan. Ito yung tinatawag na diagnostic, cleansing, repair, strengthening, and maintaining. May 5 protocol po tayo ang pagkakasunod na pagkakaayos kung paano natin ilalapat ang hilot. At hindi po natin papayagan yung combination, no? Yung combination. Dito sa Pilipinas, uso yung combination massage. Whereas, hindi mo na alam kung anong ginagawa ng practitioner. Kasi, combine siya ng shiatsu, Thai massage, ng Swedish massage. And then, I really feel na nababastos ng practitioner ng combination massage yung bawat modality. They deserve to be known. Deserve ng mga client to experience authentically, genuinely, yung bawat modality. Kaya yung sinasabi na okay lang ba na ipaghalo ang hilot at lomi-lomi? I respect lomi-lomi being Hawaiian traditional medicine, and they deserve to be known. Parang katulad din natin sila, indigenous and worldwide. Medyo I would use the hard word, yung pagiging bastardized, na nababastos, na parang, yeah, you know, as bastard, parang anak sa labas. So, nagkakaroon ng less image. No? I want them to be highlighted, to lift up ang lomi-lomi. Gayun din naman yung hilot. Kaya nga po tayo nagturo ng hilot kasi gusto natin ipakilala sa mundo ano ba talaga ang hilot. Pero kung ihahalo lang natin sa ibang modality, hindi po na-highlight yun. Hindi po na-highlight yun. Kaya nga, as a practitioner, I want you to practice, really practice. I-practice nyo, isagawa nyo, gampanan po ninyo ang inyong natutunan mula sa pagtatawas, sa paglilinis, hanggang sa pag-apply ng gamutan.
Dahil doon po kayo matututo. No? Doon po kayo matututo sa pamagitan ng pagkilos ninyo. And people are asking about lineage. No? Dati ayaw kong pahalagahan ang pagkakaroon ng lineage. I want it to be private and I want it to be yours na gamitin ninyo. Kaya nga lang, marami po palang magnanakaw. Totoo, magnanakaw ang sinasabi ko na they are claiming that they own the craft that they have learned from me and not mentioning kung sino nagturo. Hindi nila pinapahalagahan ang teacher. Meron nga isa na I know kapita-pitagan, karespeto siya, na inakusahan na hindi na siya bahagi ng isang eskwelahan at gusto niyang kumuha ng tagapagturo mula din sa mag-aaral. Um, hindi po ganon. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Hindi po natin maaring bastusin ang ating mga guro. Hindi pwede nating i-disrespect ang ating mga guro. Without them, wala po kayo matututunan. Oo, pwede nyo kaming lukuhin, pwede nyo kaming um, bastusin after you learn. You own it. Kasi bayad nyo naman yan eh. Binayaran nyo naman yan eh. Sa inyo yan. Sa inyo yan kung ano tutunan nyo. Pero yung kilalanin kayong authentic na mula sa aking lineage, kung binastos nyo ako, ay, okay ba yun? Okay ba yun? Okay lang ba yun sa akin? Na sige lang, bastusin nyo ako. Sa totoo nga eh, parang nagugulat lang ako, sobrang bait ko siguro, na ibang organisasyon gustong kontrolin yung organisasyon na tinatayo ko. Masyado ng colonized mind kayo. Parang wala kayong pinagkaiba sa mga mananakop. Gusto niyong sakupin ang organisasyon na ating pinaghirapan, na pinagtaniman. Then, in the end, kayo masusunod. Tama ba yun? Tama ba yun? Parang, teka lang, mind your own business. Hindi naman ako sa naiinis. Parang ngayon, habang naaalala ko at naiisip ko, parang nakakainis lang, no? At the beginning of time, hindi niyo ako pinapansin. Hindi niyo ako kinikilala. Pero nakikita niyong lumalago ako, nagkakaroon ng pangalan, ay doon kayo nag-e-epal-epal. Ay, Apo, dapat ganyan yan. Ay, dapat ganyan. I want to tell everyone, wala akong organisasyon na sinamahan. Maliban sa Corellian Nativist Church. Even the Corellian Nativist Church, kinu-question niyo, indigenous Filipino ka, pero bakit ka Corellian? Pwede ba ako magsalita? Pwede, di ba? Ang sagot ko, pakialam mo. Di ba? Um, it's your concern. I appreciate it. Pero, this is the way of my life. This is the leading of the Spirit towards me. Hindi ko pwedeng sabihin na ang Spirit guide ko ay mali. Ang abyan ko ay mali. Kung ganon, ay, bahala po kayo. Isipin nyo na kung anong gusto nyo isipin. But then, the group that I am handling, ang Hilot Academy Pinabaylan, ang Templong Alituan, ay may matatag na pundasyon. Hindi mawawala po. Dahil hanggang ngayon, ang mga boses ng mga duwata ay patuloy nangungusap sa amin. Salamat na lang talaga sa Corellian Nativist Church dahil tinuruan niya kami kung paano makinig, paano makilala kung sino ba ang aming mga diwata, sino ang deity, ang Panginoon na tumatawag sa amin. It was through the Corellian Nativist Church. Hindi po ako naiyak dahil kasi may tungkulin po tayo din na inahawakan bilang Corellian. Isa po tayo, bahagi tayo ng Witan Council at bahagi din tayo ng Board of Directors. Actually, mag-expire na yung aking tungkulin bilang Board of Directors. Hindi ko lang alam kung kailan. But nevertheless, I've been a Board of Director of the Corellian Nativist Church at Witan Council po tayo. And isa po tayong tradition notable, no? O kapuri-puri ng tradisyon, Corellian
Methodist tradition. I don't want to brag about my position on the Corrales Methodist Church. Basta't ang alam ko, pinamumunuan natin ang Templong Alituhan ng Luntiang Agama at isinusulong natin ang katutubong pananampalataya at katutubong gamotang Pilipino. Yun po ang landas na ating tinatahak sa ngayon. In the future, I want that our priesthood will be recognized just like how the Protestant churches, the Christian churches, and the Muslims and any other religious group treated their spiritual leaders. Nakita ko kung paano ang mga Buddhist monk respected by their members. The Lama that I've been with, no? Doon sa Hawaii, ang sarap pakiramdam kung paano sila tratuhin ng kanilang mga members. Ako lang siguro ang bastos. And I feel I don't deserve that. No? I don't deserve that. Even yung mga Catholic Church, Catholic priest, or even mga born-again Protestant priest, no? Grabe ang paggalang ng mga tao sa kanilang mga leaders, spiritual leaders, kanilang mga pastor at kanilang kaparian. Pero sana sa atin bilang membro at Hilot Binabaylan ay magkaroon din tayo ng ganong uri ng pagpipitagan o ganong dangal na tayo ipagmamapuri at irerespeto. Nakakalungkot lang dahil sobrang bait natin, no? We considered ourselves equal with anyone, with our students or graduates, nakakalimutan nila kung sino ang kanilang leader or kanilang elder. Yun lang po. Siguro kung yayakapin natin ang katuroan ng mga ninuno, we considered our babaylans, Hilot Binabaylan, as our elder, and they deserve to be respected. Sa akin, wag niyo na akong respetuhin. It's good enough for me that you recognize the teaching and you follow the teaching. Pero in terms of practice about the title of Hilot Binabaylan, please lang, iingatan ko po to, iingatan ko. Kaya yung sino mang hindi na nagpa-practice, no, at hindi ko nakikita na nagpa-practice, ay tatanggalin po natin sa ating listahan, sa ating hanay, para hindi po ma-drag down o makaladkad ang pangalang Hilot Binabaylan. Para hindi na rin malito ang mga tao. There are so many people who become our graduate, pero yun nga, hindi naman nagpa-practice. In a few days, I will land into decision kung tatanggalin ko nga kayo sa website. Lakay Magbaya has something to say about that. No? It is part of history recognizing you to become a Hilot Binabaylan. But then, being within our website, your name and your image in our website strengthen to establish that you are Hilot Binabaylan. Kaya nga lang hindi ka na nagpa-practice eh. So, hindi ka dapat nandito. Ang kailangan natin ay practitioners. The world need a Hilot Binabaylan practitioners. Iyon ang nakita ko sa Hawaii, sa California. People need a Hilot Binabaylan practitioner, not just a title. Not just a title. They need a practitioner that do the Hilot Binabaylan techniques. Kaya nga, mga kalahi, maintindihan nyo man ito o hindi, kailangan natin ng Hilot Binabaylan na lalakad sa landas ng lahi upang isulong ang katutubong gumutang Pilipino, isulong ang katutubong pananampalatayang Pilipino. So hanggang dito na lang. Ito yung direksyon natin ngayong taon, ngayong 48 years ng aking existence. Hintayin niyo po hanggang 50. At dalangin ko, sana nga humaba pa. Sana meron pong mahaba. Kung maawa sa akin ang Panginoon, may awa sa akin ang madiwata. Kung nais niyo pa po na ipagpatuloy natin ang gawain ito, na ihasik, tama ba akong ihasik
magdasik na lagimnog, ikalat, ipangalandakan ang katuruan ng ating mga ninuno sa mga susunod na panahon. Hinihiling ko po ang mabuting kalusugan. Hinihiling ko ang mahabang buhay. Pero sana, yun lang eh. Yung mahabang buhay, nag-aalangan ako. Kasi ibig sabihin, kailangan ko rin mahabang pasensya, pagtsatsaga. Kasi, you know, yung ugali ng tao, minsan nakakabisit. Minsan nakakawalang pasensya. Nagagalit din ako. Pero bahala na po. Bathala nawa. Bahala nawa. Hinihiling ko to sa aking ulo, ang aking tagapanguna, ang diwatang mayari, at sa kapulungan ng mga diwata na humirang sa atin upang ipagpatuloy ang gawain ito. Tulungan niyo po ako at sa pamagitan nito ay tawagin niyo rin po ang lahat ng inyong hinirang mula Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran. Tawagin niyo po sila at akayin sa landas ng ating lahi upang kami magsama-sama sa ating templong angkol. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, give me a thumbs up. At kung bago pa lang kayo nakapanood sa aking video, ay mag-subscribe po kayo at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng update sa aking mga bagong upload. Ito muli ang Apa-Adman ng Templong Antuan ng Lunting Agaman. Nagsasabing, magyari na pag-asatin. Paalam.